Inanunsyo ng pamahalaan ng Japan ang pagluluwag sa dekada ng mga patakaran na naglilimita sa pag-export ng mga armas sa ibang bansa. Sa ilalim ng bagong panuntunan, papayagan na ang pagbebenta ng mas malawak na uri ng defense equipment, kabilang ang mga lethal weapons na dati ay mahigpit na ipinagbabawal. Ayon kay Prime Minister Sanai Takaichi, kailangan palakasin ng Japan ang pakikipag-ugnayan sa mga kaalyado sa panahon ng lumalalang banta sa seguridad ng rehiyon. Giit ng pamahalaan, mananatili pa rin ang mga pangunahing prinsipyo ng Japan bilang isang bansa na nakatuon sa kapayapaan sa kabila ng pagbabago sa polisiya. Ngunit agad namang nagpahayag ng pag-aalala ang China at tinuligsa ang hakbang na anila'y posibleng magdulot ng militarisasyon sa rehiyon. 日方近期在军事安全领域一系列危险动向，戳穿了其和平国家和专守防卫的自我标榜。很多专家学者担心，日本重新开启战争机器，对外输出战争。日本加速再军事化是事实和现实，有实际的路线和行动。包括中国在内的国际社会将对此保持高度警惕，坚决抵制日本新型军国主义的妄动。 Ayon sa mga eksperto, makatutulong ang pagluluwag ng export rules upang mas mapalalim ang depensa at economic relation ng Japan sa iba pang bansa. Ngunit may mga tumututol din, kabilang ang ilang Japanese citizens na nagpapahayag ng pangamba na maaaring mawala ang matagal ng imahe ng bansa bilang tagapagtaguyod ng kapayapaan. Sa isang survey, mahigit kalahati ng mga respondent ang tumutol sa pag-export ng lethal weapons na nagpapakita ng pag-aalinlangan ng publiko sa nasabing hakbang. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon.